Sa maraming baryo sa Pilipinas, may mga matatandang tahimik lang. Simple, mahinhin, hindi napapansin. Pero may mga kwento na nagsasabing ang ilan sa kanila ay may tinatagong lihim. Mga lihim na hindi mo dapat alamin dahil minsan ang pinakamapagmahal na lola ay siya palang may pinakamadilim na katauhan. Ito ang kwento ng isang pamilya na hindi naniwala sa babala at nagbayad ng pinakamataas na halaga. Bago natin simulan ng video, pwede bang makahingi ng like, share, subscribe sa channel na ito? Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa isang liblib na baryo, nakatira ang pamilya ni Carlo. Kasama niya ang kanyang ina at ang kanyang lola na si Lola Sayoning. Tahimik lang si Lola. Palaging nasa loob ng bahay. Bihira ito magsalita. Pero may kakaiba sa kanya. Kapag gabi, gising siya at nakatingin lang sa bintana. Sa baryo, may mga bulong-bulungan. Ang lola ni Carlo, hindi normal. Nakita raw ang lola niya nasa bubong nila. Kakaiba ang anyo. Pero hindi ito pinapansin ng pamilya ni Carlo. Para sa kanya, ang lola niya ay mabait at mapagmahal. Isang araw, dumating ang tiyuhin ni Carlo na si Rogelio. Matagal na itong hindi nagpapakita sa kanila. At galit ito kay Lola Sayoning. Sabi ng tiyuhin niya, panahon na para itigil ang kalokohan niya. Hindi naman maintindihan ni Carlo. Bakit ganun na lang ang galit ng tiyuhin niya kay Lola Sayoning? Isang gabi, narinig ni Carlo ang pagtatalo ng dalawa. Alam ko kung ano ka, sigaw ni Rogelio. Pero tahimik lang si Lola, nakikinig. Pagkatapos ay nagsalita na rin si Lola. Hindi mo dapat binabalikan ang nakaraan. Nung kinagabihan, nakarinig si Carlo ng ingay sa bubong. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana para alamin kung anong ingay na yon. At doon niya nakita isang nilalang. Payat, mahaba ang buhok, nakadapa sa bubong at dahan-dahang gumagapang parang gagamba sa dilim. Kinabukasan, nawala na lang si Rogelio. Hinanap ni Carlo ang tiyuhin niya. Hindi niya makita sa loob ng bahay. Nagtataka si Carlo, bakit umalis? Hindi man lang nagpaalam. Lumabas ng bahay si Carlo at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Nang mapadpad siya sa likod ng bahay, meron siya napansin. May bakas ng dugo sa lupa at mga kalmot. Ano kaya ito? Sabi ni Carlo. Biglang kinabahan si Carlo. Wag naman sana. Baka may nangyari kay Tio. Hindi na nakatiis si Carlo. Hinarap niya ang kanyang lola. Lola, ano ka? Tahimik si Lola Sayoning. Pagkatapos ay ngumiti siya at unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Naging maputla, tumubo ang pangil at humaba ang kanyang dila. Ginawa ko ang dapat gawin. Hindi ko maintindihan, Lola. Anong dahilan? Ikinwento ni Lola ang lahat. Na noong kabataan niya, pinatay ng sariling pamilya si Rogelio dahil sa mana. Pero nakaligtas ito at bumalik para maghiganti. Pero ako ang nauna. Simula noon, isa-isa nang nawawala ang mga taong may kinalaman sa nakaraan. Mga kamag-anak, mga kapitbahay. Lahat ng nanakit kay Lola noon. Isa-isa silang pinuntahan sa gabi, sa dilim. Kahit saan man sila naroon, pinutahan niya ito. Hindi alam ni Carlo kung matatakot siya o maiintindihan ng lola niya. Pero isang gabi, may narinig siyang bulong. Tutulungan mo ako. Paglingon niya, nakatayo si Lola sa likod niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nagbago si Carlo. Mas tahimik, mas malamig. At isang gabi,
May nakakita sa kanya sa bubong ng bahay, gumagapang, kasama ang isang matandang babae, 2 pares na matang kumikislap sa dilim. Sa baryo, may mga nagsasabi na kapag gabi, may makikita kang 2 nilalang sa bubong, isang matanda at isang binata, tahimik, naghihintay, at baka ang susunod na pupuntahan nila ay ikaw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Takip Silim Stories. I-click ang notification bell at mag-like and share. Dahil sa bawat takip silim, may kwentong naghihintay na maririnig mo. Hanggang sa muli.